Di na tamusalig ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD, he's about to turn 81, puhon-puhon maluoy ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Di na lang nato na huna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala nagipagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal. Uy, Ginoo ko. Newspaper article. Libro. So wala gani ka kibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, NGO reports also. 'di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Mga nga na ba? So di na nato na hunahunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that when you already see that where this is going? Diri sa ICC, as I said, no, di na nato na siya hunaon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no. Dili siya court of justice. So, out of the topic ng ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Maog yun to ang, para sa to mga Pilipino, ang kanang kuan. Ano mga short interviews na to mo? Did it by any chance, directly or indirectly, you think affected the case, or you as families gina-interview or whatnot? Ginasite siya ang mga declarations sa family, whether or not dira nahitabo sa Duterte Street or sa lain nga platform. Ginasite man siya sa ICC. Kung ang uban gani makita ninyo na naa siya sa decision mismo. Yes. Sa mga orders nila makita nimo. Pero para sa ako dili man na legal basis for the court to deny based on statements of relatives. Dapat factual ka kung unsa ang makita nimo didto sa kaso or sa circumstances surrounding the case. Didto lang ka. Such as katong yung statement na nata sa Amsterdam ito nakita na ni-take over ka sa live. That was also explicitly cited sa iyong decision. Na nangita si Kitty og CR. During that time, Naon sa daw. ito niyong jailbreak ni mga statement. Na ilang, Dirito ang joke dirito kadtong sa Malidelf. Maliveiled ni mo. Okay. So kanang mga ingon na tama ba na? I mean, naabay legal basis na himuon imong base sa imuhang desisyon ang joke sa tao. Diba? How about that? Dili naman good. Sorry dili naman good kanang wala na nagadagan sa rason ang ilahang mga rason kung ano naga-deny sila og mga filings ni former President Duterte. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito no sa statement ni Vice President Sara Duterte patungkol dito sa kanyang sinabi ngayon mga kababayan na wala na po siyang tiwala no, or hindi na daw po sila magtiwala dito sa ICC na magiging fair no dito sa kailang mga desisyon laban dito sa kaso na kinaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil kitang-kita naman daw mga kababayan based doon sa mga nauna nilang mga desisyon sa kanilang
hinihingi na interim release mga kababayan ay nagsasite pa umano ito ng isang libro daw mga kababayan at hindi daw alam ng ICC kung ano po talaga yung laman, no, or yung author or kung sino yung mga taong involved dito sa nakapaloob sa libro mga kababayan. Kaya sabi ni VP Sara ay ina-assume na lang nila na doon talaga ang desisyon nila o yung patutunguhan ng kaso ni PRRD na ikulong talaga nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon ay panawagan ni VP Sara yung moral support na lang na ipakita, no, dito kay Pangulong Duterte dahil unang-una ay ngayong March 28 ay mag 81 years old na si Pangulong Duterte or dating Pangulong Duterte, kaya malaking bagay na rin sa kanya, no, na talagang yung suporta ng taong bayan ay intact pa rin mga kababayan, no, at ito nga ang ginagawa ngayon na signature campaign mga kababayan na kung saan overwhelming din po yung suporta ng mga tao, no, maging dito sa Metro Manila tuloy-tuloy yung kanilang Tay Kami Naman signature campaign, maging doon sa Mindanao at dito sa Bicol yata meron na rin pong grupo, no, na papasok na dito sa Bicol region at maging sa Cebu yata mayroon din ginagawang signature campaign doon, no, yung Tay Kami Naman signature campaign para ipetisyon, no, dito sa Supreme Court at malaking bagay na din po daw yun mga kababayan, sabi ni VP Sara, na mapakita, no, or makita ng ICC na talagang yung suporta ng taong bayan ng mga Pilipino ay overwhelming pa rin, no, dito kay dating Pangulong Duterte. Kaya siguro somehow, no, baka maka-apekto rin to sa kanilang desisyon, no, or sa kanilang decision making dahil makikita nila na talagang solid pa rin yung tiwala ng mga Pilipino, no, dito kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. At nung nakaraang mga araw nga o nakaraang linggo yata yun mga kababayan na may balita na itong ICC ay nananawagan sa mga witness dito sa kasong i-file nila, no, itong AJK laban dito kay Pangulong Duterte na naghagilap pa pala sila ng mga witnesses mga kababayan, no. So ito pa lang mga kababayan ay binatikos ito nila Attorney Jimmy Bundok, nila Attorney Lambino, Attorney Harry Roque na talagang hindi tama mga kababayan, hindi po sumunod sa proseso itong ICC pala dito sa ginagawa nila na imbis na or dapat pala bago tumakbo itong kaso, no, ng ICC ay in-establish mo nila, inayos mo nila dito sa prosecution itong mga kanilang mga ebidensya, yung kanilang mga witnesses na sinasabi nila mga biktima ng AJK nung dating Pangulong Duterte, no, yung kanilang programang War on Drugs, no. Pero ngayon mga kababayan, nakakulong na po yung tao, yung dating Pangulo, kinulong na muna nila at hindi po nila pinayagan na mag-interim release, no, dahil dito ay talaga maraming bumabatikos dito na ngayon nananawagan sila ng mga karagdagang mga witnesses. So ibig sabihin wala pa pala silang matibay na hawak na ebidensya dito mga kababayan, no, sa kasong i-file nila laban dito kay dating Pangulong Duterte. At dito nga lang sa kailang hiling na interim release hindi pa nila mapabigyan or mapabigyan-bigyan, no, dahil iwan ko lang ano pong nangyayari, no, kasi itong ICC naman talaga hindi naman talaga ito Court of Justice mga kababayan dahil politika ito, no, at piling-pili lang naman ng ICC yung kanilang pwedeng galawin mga kababayan or ikulong, no, yung mga superpower na mga bansa na may mga kasong ganito, no, gaya po nung Israel, yung kay Netanyahu ay hindi naman po nila kayang arestuhin mga kababayan, no, at doon sa Russia na pinaratangan nila si President Vladimir Putin ay hindi naman na kayang arestuhin doon mga kababayan. Tanging dito lang sa Pilipinas dahil mismo yung gobyerno ng Pilipinas ang gumawa ng aksyon, no, ng kilos na mismong Office of the President ang nagbayad ng eroplano na sakyan ng dating Pangulo para ihatid doon sa The Hague, Netherlands mga kababayan. So yun po yung malinaw na
ano dyan, may kinalaman talaga yan sa politika, no? Hindi talaga yung main objective mo na papanagutin mo yung tao dahil dito sa kasalanan, sa mga sinasabi nilang crimes against humanity at mga genocide, ano pa ba, mga karumaldumal na mga krimen, no, mga kababayan. Hindi naman talaga nila kayang mapapanagot, no, ng ICC yung mga involved dito. Kasi talagang ngayon nga lang yung sanction ng Amerika sa kanila ay malaking dagok na yun sa kanila, no? Yung kailang mga huwes at ang iba pang mga tauhan dyan sa ICC na purely talaga political yan, mga kababayan, no? Yung background yan, yung dahilan bakit itinatag yan para kontrolin yung mga bansa. Halimbawa sa Africa na maririnig natin marami dong mga kasong mga ganyan, no? Although meron pong mga mangilan-ngila na isinisisi dito, no, si VP Sara at yung ibang members ng family dahil daw po dito sa mga interviews nila na may kinalaman dito sa kaso, no, ni dating Pangulong Duterte sa ICC, kaya may kinalaman daw po yun doon sa naging desisyon ng ICC na hindi pagbigyan ng interim release dito si Pangulong Duterte. Kaya para po sa aking opinion dito, mga kaubayan, no, for humanitarian reason, kung talagang fair, no, itong ICC at nandun naman sa kanilang rules na i-allow yung mga senior na i-allow nilang magkaroon ng interim release, ay bakit hindi po nila pagbigyan, no? At sure naman na hindi naman po tatakbo na yan si dating Pangulong Duterte dahil mahina na nga maglakad, hindi na nga siya makalakad ng walang mag-alalay, mga kabayan, no? At lalong-lalo na ngayon na naiba na daw po yung talagang state of health ni dating Pangulong Duterte, medyo pumayat na at mahina na talaga, mga kabayan, dahil unang-una 80 years old na po siya, turning 81 na po siya ngayong March 28, mga kababayan, no? Next month 81 years old na po siya at talaga namang dahil doon sa pagkakulong sa kanya ay hindi na po siya nakapag-exercise, hindi na po siya nakagalaw ng maayos, kaya talagang humina nung kanyang katawan, mga kababayan, at wala naman po siguro kakayanan yun para tumakbo at tumakas, no, or takasan itong case na i-file nila dito sa kay dating Pangulong Duterte at mantakin mo, naghahanap pa nga sila ng mga witnesses, no, mga kababayan, no, grabe. So yun pa lang talaga ay dapat itong ICC, pinagbigyan na po nilang mag-interim release itong si dating Pangulong Duterte. Kaya hindi mo masisisi si VP Sara na talagang yung kanilang paniniwala dito or based dito sa kanilang nakikita na bias itong ICC, no? Na yung kanilang mga desisyon dito at yung mga future decision nila ay talagang doon papunta na ikulong or decidido silang ikulong itong si dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Hindi po sila tumitingin doon sa mga facts, no, sa mga ebidensya kung ano po yung nangyayari talaga, no, na totoong nangyayari. Yung kanilang gusto lang talaga na makulong itong si dating Pangulong Duterte. So ano po mong masabi niyo dito, mga kababayan, sa statement ni VP Sara na hindi na po sila naniwala, no, dito sa ICC at inassume na lang nila na doon talaga yung patutunguhan dito na gusto lang ikulong itong si PRD. So ngayon na lang ay moral support na lang dito kay Pangulong Duterte, mga kababayan. So napakasakit po yun, no, para sa isang anak, mga kababayan, na makikita mo yung tatay mo na matanda na at nangihina na pero nandun sa kulungan dahil lang dito sa mga ginagawa, no, ng gobyerno na sila pa mismo yung naghatid sa kanya doon sa ibang bansa. Samantalang yung mga Pilipino dapat na nandun nga nakakulong sa ibang bansa ay tinutulungan ng gobyerno ng Pilipinas, pero ito baliktad, mga kabayan, dahil lang sa mga naging critic siya sa administration, sa gobyerno ngayon ay yun naman talaga ang isa sa mga dahilan, no, bakit po siya pinadala doon sa Dahig, Netherlands, dahil kalaban sa politika at masyadong maingay si dating Pangulong Duterte, lalo na doon sa 2025 national budget, mga kababayan, na talagang tinadtad niya po yan ang kritisismo, no, na pinakakurap na budget, mga kababayan, sa history ng Pilipinas. So ano po masasabi niyo dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.